Good afternoon mga bok. Ngayon mayroon tayong gagawin ngayon sa motor natin mga bok. Magpapalit tayo ng swing arm bearing. So ito yung bearing natin. Ito yung code. Original Yamaha binili natin. 6303 yung dulo niyan. Kasi may nararamdaman na akong something na hindi normal sa bandang likod ko. Para may garargar, may tunog. Malakas yung kutob ko na swing arm bearing na kasi maraming beses na rin tayo nakapagpalit ng ganun sa mga customer natin. So ngayon, naramdaman na natin sa motor natin. So ngayon, magpapalit tayo. Samahan tayo ni Boss Glenn. Yan, tinatanggal na ni Boss Glenn yung tambucho natin. Ang sukat niyan mga bok, sa NMAX 12mm. Tanggal tambucho kasi yan mga bok para ma-access natin yung swing arm. Medyo madumi lang yung motor natin dahil nag-uulan-ulan mga bok, kaya madumi yung motor natin. Ang tanggal na ni Boss Glenn yung natin, 12mm na nut sa may tambucho sa ilalim. Ngayon, tatanggalin naman niya ngayon, yung 3 bolt naman sa may tambucho, 14mm. Tatlo yan mga bok, dalawa sa baba, isa sa taas, tatanggalin lang ni Boss Glenn yan. Kung stock pa yan, 14mm pa rin naman yan mga bok. Sa akin kasi white gold na, hindi na siya original. Tanggalin natin yung tambucho mga bok. Sunod naman natin tatanggalin yung swing arm mga bok. Ito yung tatanggalin natin mga bok, 14, tapos sa may preno, 14 din, dalawa. Tapos 12 sa may shock. Tapos yung 24mm yung rear axle nut. Luwagan mo lang muna siya. Tapos yung preno. Tapos yung 12 nung shock. Sa rear axle, barilin mo na lang. 24mm yan. So natin tatanggalin yung nasa shock. 12 sukat yan. Bago nyo tanggalin itong mga bok, itong 214, tanggalin nyo na itong bolt nung nung sensor. Gis. Dapat Gis din to, kaso white gold na yan, kaya 8mm. Yung sa akin. Pag stock pa sa inyo, 10mm yan mga bok. Katulad nun, 10mm. 24mm mga bok. Yan yung gulong. Ayun. Malambot lang naman yan. Pag natanggal nyo yung 24mm, meron yung spacer or bushing. Yun yung kalimutan yan. Tapos tanggalin nyo na yung 14mm. Matatanggalan natin swing arm. Tanggal na. Bali, tataas lang natin yung shock. Yan, taas lang yung shock. Para mahila natin yung swing arm. Pag nahila nyo na yung swing arm mga bok, para matanggal nyo yung kable, yan dito yan mga bok, meron yung ito. Kailangan nyo matusok yan para matanggal yung pagkakapasok niya. Kuha lang kayo ng flat screw na maliit, tusok nyo para matanggal yung kable. Yung brake hose tsaka yung sensor. Yan, tusukin nyo lang. Yan, natugot nyo na yung sensor. Yan. Tsaka yung brake hose. Sunod naman dyan mga bok, tatanggalin naman natin ngayon 3 Gs. Gs yan mga bok. Yan, tanggalin nyo yan. Tandaan nyo yung forma na ito mga bok. Tandaan nyo yung forma. Itong bakal na to. Dito kasi naka-angkla yung brake hose. Kaya ibabalik nyo yan mamaya. Pag natanggal nyo na yan, pwede nyo nang pukpukin mula sa likod. Yung bearing. Basic lang naman yan. Yan mga bok. Yan yung bearing natin mga bok. Pupukpukin na mula sa likod. Yan. Dito tayo magpupukpok. Kunin mo yung pangpukpok natin Glenn. Yung iba't ibang sukat. Yan mga bok, may special tools kami. Yan yung special tools natin. Kinukuha natin yung tamang sukat. Tapos saka natin pupukpukin. Yan mga bok. Okay, lagyan mong pwersa. Yan mga bok. Ramdaman mo, bumaba na. Okay mga bok. Basic lang yan. Ayun mga bok. Tanggal na. Alright. Yun, ang laki na nga ng alog mga bok. After 3 years and 9 months, nagpalit na tayo. Odo ng motor natin mga bok is 37,000 mga bok. Ayun na, may alog na. So, hindi maririnig sa video, mararamdaman lang sa kamay pagka inalog mo yung bearing. Yan. Kahit may maririnig kayong konti, ito yung brand new natin mga bok, original. Walang kaalog-alog yan. Brand new, mga bok. Original Yamaha. Yun. Solid, walang alog kahit konti mga bok. Alright. Malog, di ba? Yan mga bok. Gagawin ni Glenn mga bok, tutuklapin niya yung goma para
pupunuan niya ng grasa yung loob mga bok. Yan katulad yan. Yan lang yung grasa na nakalagay dyan. Hindi ganun karami. So, pupunuan natin ngayon ulit. Tapos, lalagyan natin yung takip ulit. Babalik natin. Para mas sumaba yung buhay ng bearing natin. Kung same scenario nararamdaman yung mga bok, parang maggarargar sa likod pag umaandar na, check nyo baka ito yun. At least, sundan nyo lang tong video na to, magagawa nyo yan mga bok. Basic tools lang naman yung kailangan para magawa yan. Hindi naman kailangan special. Kasi babalik lang yung takip. Alright. Kung gusto nyo wag nang buksan, wag nyo nang dagdagan, pwede naman, nasa inyo naman yan. Pwede nyo ring gayahin to, dagdagan. So, decision nyo na yun kung gusto nyo gayahin o hindi. Nalagyan lang ni Glenn ng konting langis dun sa uupuan ng bearing para smooth mamaya yung pasok. Pwedeng langis, pwedeng grasa. Kung anong available sa inyo, pwede yan. Basta lubricant. Tapos kukuha si Glenn ngayon ng bagong pamuk. Yung sukat ng bearing, kukuha siya dun sa pamukpok natin. Kukunin niya yung sukat na kapares ng bilog. Yan. Subukan niya yung pinakamalaki. Sakto? Malik kundi. Pwede na yan. Siya na yung pinakamalaki. Yan mga bok. Yung pinakamalaki natin, malit lang ng konti pero pwede na yan. Check nyo kung pantay bago nyo pwersahin. Lumulubog na. Ayun na, lumulubog na mga bok. Pag pantay naman yan, kusa nang lulubog yan eh. Malalaman nyo yan mga bok kung lapat na, iba na yung tunog. Makikita nyo naman, no, pantay na. Mararamdaman nyo yan kasi mga bok eh. Gitnaan mo. Ayan, iba na yung tunog mga bok. Meron na siyang tinatamaan sa likod. Balik nyo to mga bok, yung plate. Tapos ito. Yan, ganyan yan. Yan, ganyan mga bok. Huwag nyo kakalimutan yung bakal na yan, yung parang siya yung mag-hold nung hose. Cable hose. Brake hose pala, brake hose. Igpitan nyo, sakto lang. Pag babalik nyo, make sure nyo nandyan yung spacer na yan. Atras mo po. Yan o. Yan, yung spacer. Pag ibabalik na. So kung paano tinanggal, ganun lang din ibabalik. Yan, balik natin yung swing arm. Tapos kabit mo itong mahaba para hindi na siya gumalaw. Bigyan ko kayo ng tip mga bok, pag ibabalik nyo yung mga tornilyo, kamayin nyo muna. Pwede nyo gamitan ng bala, ng 14, basta kamayin nyo muna. Dito kasi sa amin, sa garahe, pag pabalik na, din na namin ginagamitan ng, ng impact wrench, ng baril. Mano-mano na yan mga bok. Kahit naman pagbaklas kanina, nakita nyo, mano-mano lang din ginawa ni Glenn. Kasi marami na kami ginawa dito, mga NMAX, Aerox, Click, mga lost thread. Pag pinapakwento namin sa customer, magkukwento yung huli daw gumawa. Tinutok lang yung tornilyo, binaril na. Kaya sigurado tayo doon, hindi nagtugma yung thread, kaya kinain yung thread. Pag nakabit nyo na yung dalawang tornilyo na yan, pwede nyo na ikabit yung 24mm, yung rear nut. Ito. Make sure nyo lang na ito yung spacer, kabit nyo. Yan, yung spacer muna, bago yung 24mm. Yan, tapos yung 24. Yan mga bok, kamayin nyo, tapos pagka hindi na maikot ng kamay, tsaka nyo barilin. Yan dapat binabaril talaga yan kasi malaki yan eh. Importante, kinamay muna bago i-barilin. Alright. Kung paano natin tinanggal, ganun lang din natin ibabalik. Hindi na natin papakita para hindi na masyadong mahaba yung video mga bok. Vice versa nyo na lang mga bok. Ganyan pala yung sinasabi ko mga bok. Yung bakal, ito, dyan naka-angkla yung brake hose mga bok. Tapos tip din, huwag nyo kakalimutan yung gasket sa may pipe, tambucho, yan, ilagay nyo, yan. Kailangan meron niya para hindi sumingaw. Alright? The next day. Yan mga bok, nakabit na namin lahat. Ganun lang magpalit ng swing arm bearing ng mga NMAX. Sana may natutunan tayo sa munting vlog natin mga bok. So hanggang dito na lang video mga bok, maraming salamat.